Magandang araw. Si Tonton Tuason pong muli. Ngayon, ating pag-uusapang ang kultura ng Singapore. At habang ating ito'y pinag-uusapan, malalaman natin kung papaanong maganda or maisasuggest ko kung paanong maayos na paraan para kayo, tayo, ako, o sino mang Pilipino na pupunta sa Singapore ay makakapag-adjust at adapt sa kultura ng Singapore. Ang Singapore ay may tuturing na isang melting pot sa rehiyon ng Asia. May tuturing itong parang New York na kung saan ang kabuuan ng populasyon ay binubuo ng iba't ibang lahi. Kasama na ang mga lokal, ang mga dayuhan, ang mga dayuhang naging pumirme at naging permanent resident. So, ang Singapore ay parang New York kung ito ay tutusin. Ngunit ito ay binubuo hindi ng mga puti, ngunit ng mga iba't ibang lahi sa rehiyon ng Asia. Ang kultura ng Singapore at ang lahi dito ay binubuo ng apat na mayoridad. Unang-una, ang lahi ng mga Insik. Chinese, Malay, Indians, at Eurasians. Ito ang apat na bumubuo sa kalakihan ng populasyon ng Singapore, ang Chinese, Malays, Indians, at ang mga Eurasians. Ang mga minoridad ay ang mga Bangladeshis, Filipinos, Indonesians, Myanmars, Vietnamese, at kaunting Koreans. So ito'y halo-halo na lahat ay panay galing sa rehiyon ng Asia. Matutuwa rin kayo dito sa Singapore dahil ang daming puti. May mga Amerikano, may mga Briton, may mga Australiano. Ito ay dahil nga sa aking unang nabanggit ng Singapore ay parang New York. Ito ang sentro ng ekonomiya sa Asia, Singapore. Kung ano man mangyari sa Singapore, ito man ay umangat, maapektuhan ang mga katabing bansa kasama na ang Pilipinas at Asia-wide in particular. Kung ito ay bumagsak, lahat din. Kung ito man ay bumagsak o pahirapan, siya ring maapektuhan ang mga nakatabing bansa at ang kalakhan ng Asia. Para sa mga Pilipinong pupunta ng Singapore, importanteng malaman natin ang mga lahi, ang kultura. Siya ang aking nabanggit. Dahil kung alam mo ang kultura at alam mo ang lahi at alam mo ang kanilang paraan ng pag-iisip, malalaman mo, natin, ako, at kung sino mang Pilipinong pupunta dito, ang tamang paraan ng pag-iisip at kung paano tumayo sa sarili mong paa. Karamihan ng mga nakikita akong Filipino dito sa Singapore ay namamasukan bilang mga inhinyero, ang iba ay arkitekto. Marami akong kilalang nasa retail, ang aking sarili na nasa pagtitrade ng langis. At ang isang part nito, ang mga Pilipinong nauna sa atin, ang karamihan ng bumubuo ng mga Pilipinong nauna sa atin ay pumasok bilang domestic helpers. Ito ay para sa iba ay masakit o nasakit isipin na ang ating lahi ay pumasok sa Singapore bilang mga domestic helpers. Ngunit importanteng maintindihan natin ito. Bakit? Dahilan sa ang Singapore ay isang malaking siyudad at maliit na bansa. Iyan ang Singapore. Ang punot dulo ng Singapore ay yung matatawid sa loob ng 45 minutes. Importanteng maintindihan natin, ang mga nauna sa atin ay mga domestic helpers. Hindi para ibaba ang ating mga sarili.
ngunit para malaman kung paano tayong tumayo at yumapak sa ating mga sariling paa. Sa inyong pagpunta sa Singapore, inyong mararanasan ang pambubuli ng mga ibang lahi. Usually ang Chinese. Ang mga insect, kung ating iintindihin sa ating history sa ating eskwela, sila nga ay nagtayo pa ng Great Wall of China, dividing themselves among the rest of the world, isolating themselves among the rest of the world, believing that they are the supreme race. Okay? So, ang ugaling ito ng Chinese, ng mga insect na nagsimula nung daang taong nakaraan, ay kanila pa ring dala sa kanilang kultura, pag-uugali at bulok na pag-iisip. So ito ay kailangan mong maintindihan na hindi naman lahat, ngunit the moment na may makilala kang Chinese, may makasama ka sa trabaho, kailangan mong maintindihan na sa likod ng kanilang utak, supreme ang race nila kumpara sa iyo. Ako ay nakatikim nitong ito dito sa Singapore, ngunit masakit man nung una, pero siya naman ay na-overcome ko. Paano naman siya ma-overcome? Paano mo siya malalabanan? Hindi ka kailangan magalit, hindi ka kailangang umingit ang ulo, magalit, mapikon. There is nothing negative to do except to completely reverse of it. Be positive. Number 1, be proud. Be proud that you are a Filipino. Alam mo, ang isang katotohanan, karamihan sa atin sa Pilipinas ay tapos sa pag-aaral, tayo ay mga edukado. Pumunta ka sa Singapore, karamihan ng lokal nila ay hindi makapasok sa universidad. Dahilan sa, kung di ako nagkakamali, 2 lang ang kanilang universidad dito sa Singapore. At dahil dalawa lang ang universidad nila sa Singapore, para siyang UP sa Manila, na kung saan may quota. So kung di mo maaabot ang grado, hindi ka makakapasok sa mga skwelang ito, at ikaw ay mapipili, at sila ay napipilitang kumuha ng kursong vocational. Sa mga tuwid, mas mataas pa ang ating pinag-aralan sa kanila. We have more educational resources in the Philippines compared to Singapore. That is why we are a country bred and produces citizens who have education, fine educations and degrees. May isa nga lamang na distinct na pagkakaiba ng edukasyon sa Singapore at sa Pilipinas. Magagaling ang Singapore sa kurso ng matematika at ang Pilipino at Pilipinas ay we are simply lagging behind. This is a cold fact, this is a cold truth. Mentioned in many of the news articles here in the Philippines, all over the world. This is an issue with the Department of Education in the Philippines. Ang matematika natin, our math and science is